internet. BOT, Building Operation Transfer. Ang Building Operation Transfer na way ng transaction, medyo mataas na uri ito na patungkol sa tinatawag na business transaction is, halimbawa, may lupa ako. Yung lupa ko, napakaganda sa tawag doon, business. Patayuan ng building, magpapatayo ko ng tawag doon, business doon. O di kaya patayuan ng hotel. Yung lupa ko, maganda patayo ng hotel. Kaso, ako, wala akong tawag doon, wala akong kapital, wala akong malaking pera na pampatayo doon. So, ang ginawa ko, nangyari ito sa Pilipinas. Ito karamihan na nangyari sa Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali, yung MRT, LRT, yan yung tinatawag nilang business operation transfer. Ang business operation building operation transfer. Ang ibig sabihin nun, yun din. Papatayuan, i-operate, then ilipat. Anong ibig sabihin nun? Ganito bro. Yung MRT, maaaring hindi kaya ng Pilipinas yung budget sa pagpapagawa. Yung LRT hindi na kayang budget sa pagpapagawa. Ang gagawin niya, makipaghanap siya ng investor na sila yung magpapatayo. Ipatayo nila sarili nilang pera. Wala tayong gastusin. Wala tayong gastusin. Tayo na may-ari, tayong gobyerno o di kay sino mang tao, may-ari ng lupa, wala kang involved na pera. So, yung lupa mo, pinatayuan ng building. Balagay natin hotel. So, ang kasunduan, patayuan ko ng hotel, then, pag natapos na yung hotel, operation na. Operation, ibig sabihin, paritan na. O di kaya ay, tawag doon operation, yung pwede nang gamitin. So, yung bayad sa gamit na yun, ang nakikinabang, yung nagpatayo. Pero, may condition na tagal ng panahon. Sabihin natin is, building operation within 25 years. After 25 years, ililipat na sa'yo na may-ari ng lupa at ikaw na magmamanage. Ang bigyan ko na lang kayo ng sample. Unang sample is yung, alam niyo ito yung Nile, lupa na kung saan dadaan yung barko doon sa pagitan ng dito sa Egypt. Alam niyo yan? Yung Suez Canal, sabi nila. Yan, yung Suez Canal na yan. Ngayon, ang gumastos niyan, ibang bansa. Tapos, ginawa nila yun, then sila yung gumastos, sila yung nag-operate, lahat ng mga dumadaan dyan sa kanila nagbabayad. Then, pagkatapos ng ilang taon, saka ibinalik sa may-ari ng bansa. Sino yung bansa ng Egypt? Ganon din yung nangyari sa Panama. Alam niyo yung Panama? May yung tinatawag nila na kanal, Panama Canal. Suez Canal. Hindi, Panama Canal naman. Ito naman Suez Canal. Ganon din. Merong isang malaking kumpanya na nag-operate doon, binuksan yon, tapos tawag doon, sila nag-operate, doon nagbabayad yung mga tao, kumita sila ng milyon, pagkatapos bilyon, tapos pinigay rin sa gobyerno. Ganon din sa, kung hindi ako nagkakamali, ang MRT at sa LRT. Ginastusan niya ng ibang bansa, silang nag-operate. Tapos, paglipas ng ilang taon, kung depende kung ano na pagkasunduan, saka ibinalik sa gobyerno. So, ngayon, paglipas nun, yung gobyerno makinabang after nung napagkasunduan na pagbabalik. Okay. Sa Saudi, meron din nangyari sa Saudi. Ewan kung alam niyo yung pag nandun kayo, sino ba nakapag-umpra sa inyo? Okay. Alam niyo yung pinakamalaking tower doon? Yung clock tower? Sino nga may alam sa clock tower? Alam niyo yung clock tower? Oh, clock tower, di ba napakalaking building yun? Ang tawag nila doon is Waqf Abdulaziz. Ito yung pinatayo ni King Abdulaziz, yung tatay ni ngayon, King Salman. Yun yung tatay niya. So yun yung ipinatayo niya na building, libre yun. So siyempre later nangangailangan ito ng gastusin. So pinatayo yung building na yun, nagkaroon ng kasunduan sa nagpatayo. Yung mga real estate, sila naman magpatayo nun. So,
ipinatupad nila yung tinatawag na BOT, Building, Operation, Transfer. Building, sila magpapatayo, sila rin ang after matapos yung building, operation na, gagamitin na yung hotel. Pwede na silang magpakuha sa mga tao, bilyon-bilyon ng gastos doon. Ngayon, merong kondisyon na paglipas ng ilang taon is matatapos na ang kanilang kontrata doon. Kumita na rin sila, then ang gobyerno walang ginastos, saka pala makikinabang ang gobyerno ng Saudi doon is pag natapos na yung kontrata doon sa apa na yun. So po pwede yun. Kahit sa Pilipinas, parang sa Pilipinas, meron din sa Pilipinas na itatayo ng mga Chinese o di kay mga Hapon na mga project, sila ang kikita, tapos pagkatapos nun ay ibabalik na sa Pilipinas yung pagmamayari. Okay, na-get niyo kung paano yung kana yun. Buy and sell, pasok din sa business transaction. Lahat ng ipapasok yan, brother. Kung ano man ang alam natin ng mga bentahan, lahat yan, pasok yan sa kan. So, dito sa, meron pang uri ng bentahan na matatakal din natin. Ito, puro mga introduction lang tayo mga brother. Oh. Ito yung uri ng bentahan na pagdating sa paglalagay ng presyo. Una is yung tinatawag nilang bay'ul musawama. Ang bay'ul musawama is ito yung tawag doon, yung nagtatawaran. Yung, okay, bebenta ko to, magtawaran tayo. Benta mo yung sa akin ng ganito. So, ang halaga nito, kunwari, itong, tawag doon, salamin, no? Benta ko ng 100. Sabi mo, bro, baka pwede na sa 75 yan. Ay, hindi, 90 lang. Eh, bawasan mo lang, gawin mo na lang 80. Ay, hindi, 85. So, yun yung nagtatawaran. Ang tawag nila doon is musawama. Ito yung normal na nangyayari. O di kaya yung bentahan na fix na yung presyo niya. Musawama pa rin na tawag doon. Yung fix na, nakalagay na dyan. So, hindi na yun mababawasan. Okay. Merong tinatawag na bay'ul muzayada. Ito yung normal na nangyari sa auction o di kaya ay pwede natin sabihin auction o di kaya ay bidding. Mas kilala yung auction sa atin, pero sa ibang bansa mas kilala sa bidding. Halimbawa, brother, ang sinasabi sa auction at saka bidding